We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. We will always be special memory. You will always be. Kamusta naman yung pagkanta mo dyan? Kanta yan ni Iwi Laurel, di ba? Nung 80s? 80s ba? 90s? 80s, no? 80s. Mga mid-80s. Ba't naman yan na naisipan mong kantahin? Wala. Kasi narinig ko siya sa radyo, iba na ang kumakanta, hindi na si Iwi Laurel. Which means, ni-revive siya. Iba ni-revive yan ng company, ni-revive yan ni Lea Salonga. Alam mo, uso-uso ngayon yan talaga mga revival na ganyan, mga pag-revive ng kanta. Ewan ko ba? Parang, ewan ko? Siyempre, marami na nga nagre-revive ng mga kanta eh. Ano kaya mangyayari kung sakasakaling pagharapin natin yung mga original singers, tapos yung mga nag-revive? Naku, exciting yan. Ay, sure. Sigurado ako, hindi sila. Baka naman, hindi naman siguro ba sila mag-aaway, Hindi naman no? siguro, sobra Kakatuwaan ka naman naman. sila na parang may ibang version sa kanta niya. Kasi parang flattery yun eh, di ba? Rock yan ang Tsaka, taniling. maganda naman siyempre, pagka ni-revive yung kanta, pinapaganda pa lalo. Katulad Diba? na lang itong kanta ni Claire de la Fuente, yung Minsan-Minsan. Na ni-revive ni Manilyn. Tapos yung revival ni Michael Laigo ng kanta ni Victor Wood na Eternally. I'll be loving you eternally. Ayan pa yung Closer You and I, ni Gino Padilla na ni-revive naman ng Jeremiah. Come alive. The closer I get. At syempre pa, yung kanta ni Dulce na Paano, na ni-revive naman ni Besa. Mga sis, sila ang makakasama at makakatsikahan natin today. Isang oras na kwentuhan at kantaan. Kantaan? Kapampangan. Hatid namin sa inyo, dito lang sa Sis. Hindi, gustong-gusto ko yung voice niya kasi the voice of Tita Claire reminds me so much of my mom's voice. Kasi Bakit nga ba nagkalayo? Ang original, ang Karen Carpenter ng Pilipinas at ang nag-revive, ang star of the new decade, Miss Claire de la Fuente and Manilyn Reynos. Hello! Kamusta? Magandang umaga. Good morning. Tita Claire. Good morning ho sa inyong lahat. Umpisahan ko na, bato ko na kay Tita Claire. First, Teka muna, baka tamaan ako, huwag masyado. medyo ilag ilag lang. Ganon, slide. Kamusta? Anong feeling ng nire-revive yung kanta niyo? Siyempre, pag ni-revive yung song mo, ibig sabihin, nagkaroon siya ng marka sa tao. That's why ni-revive. Oo. Kasi either, yung iba kasi, nire-revive nila, either kasi hit na hit siya, o kaya ang ganda-ganda niya pero hindi siya nag-hit. Oo. Diba? Ganon yun eh. So, kaya ako sinasabi na nagmarka. So, I feel proud. Diba? Dapat. Dati ba, nag-revive rin kayo ng kanta? Yeah. Diba? Meron din. Meron din kayong mga nire-revive na Yeah, kanta yeah, niyo? yeah. Ano yun? What do you mean? Ano yun? What song? What songs? I mean, in your Sa album, dami, hindi ko na makaalala. Madami siya eh. Talaga pa sa album, nagre-revive? Oo, Uso lalo na na ngayon, pala di ba? dati pa? Yeah, noon pa. Dati pa pala uso ang revive. Kasi feeling ko parang ngayon eh,
ang daming revival. Parang di ba yung nakaka-tense? Actually, ngayong panahon na to, talagang puro revival siya. Isn't this parang, ano ba nangyayari? Wala na ba No, tayo- not really. It's a cycle actually. Ganito yan eh. Minsan, yung bang parang tinatamad din naman kuminsan ang tao, 'di ba? Kuminsan Hindi na naman silang makarinig ng bago. O kaya yung mga authors din, yung mga composers, medyo wala ring laman ng utak at the moment. Oo. Ang kinahihiligan ng tao ngayon, yung revival. So, kumbaga. ibigay. It's just a trend. Parang sa cycle yan, iikot yan. Originals Gagawa naman. original muna, miyam konti. Ay, teka muna, pagod na kami. Dito muna kami sa revival. Ganun talaga. Eh si Manny, what song did you revive yung kay Tita Claire? Ito nga yung... Eto, minsan. Bakit? Ikaw ba pumili nan? Ako ang Bakit? pumili nun. Kasi alam ko magagalit siya eh. Hindi ko yun. Eh, wala siyang choice. Bakit yun ang pinili mo? Hindi, minsan, kailangan talaga sabihin yung Oo nga, kailangan i-hard minsan, sell. kailangan mong pumili ng something you really like, no? You really Oo. wanna sing. And fortunately, na-meet ko si Tita Claire before ako nag-record ulit. And I found out na napakabait niya. So, yung naglalaro sa isip ko, yun na yun. Tinuloy ko na ay, yun na. Yun na nga, yun ang gagawin mo. Kasi siguro kung sinupladahan niya ako, ay, wag na. Kakainis naman pala yun. Hindi, pero maganda yung kanta niya. Maganda yung kanta. Naghingi ka ba muna ng tips or you really wanted to make it different? Actually, kasi siguro mas medyo minodernize na nga lang, kumbaga. Kasi Oo, iba naman din minodify. yung... Oo. Pero more or less, yung tono, ganun din. And I don't believe in asking tips kasi it's better that a person or a singer, meron siyang sarili niyang Style. interpretation or style of the song because mas pangit yung magkaroon ka ng tawag pareho dito, lumabas? adapt. Oo, kasi sayang eh, di ba? Oo. It's one country, hindi naman masyadong malaki. Ano ba yung nasa kantang minsan-minsan na talagang naalala mo siya? Oh! Ay, Sarap sa bulutan ng dalawa. Sa bulutan. Ano ba? Hindi. Kasi yung song kasi talks about parang the woman, no, na parang iniisip niya pa rin kung wala lang naman, parang naalala mo ba ako kahit paminsan-minsan, yung dun sa ex niya, kumbaga parang gano'n. Oo. Pero it's just a song. It's just a song! That's not mean ganon. Talaga kinanta niyo yun. Galit. No, when Sino ba gumawa ng kantang yan? si Marlene Villapando, but I recorded that when I was only 16 years old. So ako noon, walang kamalay-malay. Eh siya, may asawa na siya noon, kaya pwede mo siya paginilaan. Ay, gano'n. Nag-aaway talaga doon. Paano kung kino-compare kayo sa isa't isa? Mas maganda siya eh. Hindi, mas bata siya, saka maganda din siya. Ayan, Ay, hindi na. masyado Ibig naman. sabihin, Masha. Hindi, chika lang yun, gaga. Ay, Ano sa palagay niyo similarities niyong dalawa? luka-luka kami pareha. Oo, totoo yun. Pati ikaw. Di ba? Luka na kayo yung interview ko, so... Alam mo ba, when she was very, very young, I told her, di ba remember, nag-guest ka sa isang hotel show? Sabi ko, alam mo, Manilyn, sabi ko, yung mga kasama mo, sabi ko, it will fade pag hindi sila marunong kumanta. Pero pag ikaw marunong kumanta, plus yun. Remember, Talaga. I told you. Totoo yan. Oo Sinabi naman. niya sa akin. Plus yan talaga. Plus kapag talaga. marunong Kaya ka. kawawa ka, hindi ka nakakanta, gano'n. Ay! Diyos ko, kumakanta yan. Pati Chika lang. Sige na tayo. Kumapit ka, Manny. Kumapit ka sa akin. Dahil alam ko kumakanta siya. I know she's Hindi, marunong yan. Chika lang. Ano ba kayo? Kaya nga, hindi naman ako asawa, no? Ano ba differences ninyo? Yan. Ano ang pagkakaiba niyong dalawa? Matangkad ako. Ay! Ayun! Very obvious. Maasim. Mas mahaba ang buhok niya. Obvious. Tsaka, Pero pantay. Pero Pantay kayo dyan. At ikaw naman yung ano. Ako naman ang medyo, huwag na natin Okay. pag-usapan. Eh, so anong hinahangaan niyo sa isa't isa? Ako, I like her voice and definitely gusto ko yung ugali niya. Talaga? Hindi, totoo. Kasi, pag magkakasama kasi, halimbawa, di ba may show and then you get to meet the others also, no? Lalo na yung mga, sila, mga haligi na yan, institution, kumbaga, di ba, ng OPM, gano'n. Haligi daw Sa haligi, hindi totoo. So parang you feel proud that you get to talk to them. O anong gusto mo sa kanya? What I like with Manilyn, she's very down to earth.
That's what I like I'm with really her. down there. Yeah. Aside from the height, you know. Aside from literally and physically. Exactly. She's very down to earth. I like her. Ano siya eh. Maski nung araw pa, she has a smile for everybody. That's true. Oo, talagang lagi siyang nakasmile. Hindi ko pa siya nakita nagkaroon ng tantrums. Ngayon, sa dala. Tinanong ko lahat ng Huli na things. ang lahat. Wala na. Huli na ang lahat, Hindi, tama tsaka, yung gusto ko sa kanya pala, yun, bumalik na. What? What is it? Ay, hindi pa rin masabi. Hindi, gusto ko yung voice niya kasi the voice of Tita Claire reminds me so much of my mom's voice. Kasi my mom sings also. Yun, so parang ganun yung boses ng mama ko. Mga Karen. Nakuha mo rin ang height ng mami mo, gano'n? Susumbong kita, she's watching. Malamang Ganon. nanonood siya. Palagay ko. Pero Alam ngayon ko matangkad ang mami mo eh. Hindi ah. slight lang, slightly. Ganito lang din. Paano sa, Tita Claire, I wanna find out mo, dati ba malaganap na rin ang piracy? Hindi masyado. Actually, dati, ang piracy is just on tapes. Diba? Tsaka hindi ganito ka-open na... Parang ano Lantaran? eh. Lantaran masyado. But we should remember that in Indonesia, way back 1980-something, May nagalit? Grabe na ang piracy doon. Talagang, as in, kasi I recorded one album for the Indonesian market. And we were paid outright, walang royalty. Kasi, walang royalty sa Indonesia. So, kasi, eto lang. Yeah, ang problema kasi doon yung piracy. Ayun. Kasi yun talagang problema nila ever Problema since. talaga. Na ngayon ang nangyayari sa atin. Ano oo. masasabi niyo sa mga nangyayari sa ating piracy? sana Ako alam ko, naman. apektado yung kabit, di ba? Yung asawa ko kasi. Oo, Singer oo siya nga. eh. Sana Chinese? naman, oo, dun sa mga mahilig lalo na sa mga sa music, no? Yung mahilig bumili talaga ng mga albums at meron silang mga paborito talagang singers, ganun. Sana tangkilikin nyo yung talagang original. Kasi hindi naman sa naninira ka, pero I don't see something na, or anything, na magugustuhan mo sa pirated CD, lalo na yung sa mga OPM na songs natin, kasi ang bilis masira. Yung quality, Ay, exactly. Hindi mo makikip eh. At saka alam mo, nakakasira siya ng system. Oo. Nakakasira So, siya. ano? And laki ng risk na pag tinugtog mo siya, yung system mo, yung whatever you Yun na have, siya. Yung bagag. hindi siya mag-ano. Actually, ako, I don't know what you're talking about yung tungkol doon sa, that I don't buy pirated CDs. Even my children, talagang they buy originals. Dapat naman kasi At the saka quality is better. Kasi syempre much iba better. yung quality, even if it's 400, I think 400, 300, okay lang. Oo. At saka naman, tangkilikin natin yung sa atin, tayo-tayo na lang po eh. Tapos diba? Siyempre alam naman natin kasi na mas mura yon, pero for the meantime lang yon, in the long run mabilis din masira, so wala, sayang din yung pera nyo. Ngayon, gusto ko lang ikwento sa kanila na na-enjoy natin lahat ang original na minsan-minsan, at eto na nga ang revival na minsan-minsan ni Manny. Gusto namin pakinggan ngayon kung sabay nyo kakantahin yung minsan-minsan. At kasama ka. Sana wag. Dagdagang budget, ganun. Biglat at Dagdagang budget, gano'n. ay, anong juice ang gusto nyo? Grape? Walang yelo yun ang reklamo ko. Kalamansi? Hindi. Ano ba yan? Ano tawag dito, gusto ko lang sabihin na kasi naging seryoso na rin si Jelly na nag-enjoy siya. So, nag-enjoy din ako. Salamat. Thank you talaga. Maiyak ka. Sana bago ka maiyak, kumanta muna kayong dalawa. Kayanin. At saka, ito, high respect kay Tita Claire. Nako. Hindi, Oo, kasi pagka tinitingnan mo ako, nakatakot. Siyempre, mataas kayo eh. Oo, yun Hindi nga mo naman. talaga maiiwasang tingalain si Tita Oo, Claire. sobra na ito. Manes. Dali na, kanta na Love kayo. naman kita, ikaw naman. Mamaya na kayo mag-akapan. Gusto ko ba na marinig ang kantahan niyo? Sige. Asa na -1? Meron ba? Ay, mag-akapela kayo. Sino Para mas maramdam. Ganon? Para mas maramdaman natin. Sige. Ang Sige, mauna ka presence. na. Ay, Susunod Huwag na na nga ako. kaya. Nandito yung original. Try ko. Try mo. Okay. Game. Naalala mo ba ako? Kahit paminsan-minsan, nalulungkot ka rin ba? Hindi ko na masabayan dahil mataas. Ay, nakagaya ko. Automatic. Bakit nga ba nagkalayo tayo sa isa't isa?
nag-away sa sang bagay na walang halaga. Tama na, Manilyn. Konti lang budget eh. Fade out. Fade out talaga. Salamat. Thank you. Kumanta kayo nang wala sa oras. Thanks, sis. Thank you, thank Good you. morning, good morning. Good morning. Magbabalik ka, sis. ng iba. Minsan Ang kagandahan lang ng mga songs with meaning, matagal ang buhay. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Jukebox King noong dekada 70 at Prince of Pop Rock Music ng dekada 90 maghaharap sa wakas dito po sa SIS, Mr. Victor Wood and Michael Laico. Tito Victor, ano pong initial reaction nyo nung nirevive ni Michael yung kanta niya, yung Eternally? Alam mo ate, nasisiyahan din ako sa revive nito. Para bang bumalik sa akin ang alaala nung ikaw yung nagsisimula lang. Kayo po ba, ano kayo, you're very critical na, syempre, pagka nirevive yung kanta nyo, andun ho ba yung, sana ma-retain niya yung ano, yung talagang original form ng music? Well, may kanya-kanyang style eh. Kasi ang the human voice, may kanya-kanyang ano yan eh, may kanya-kanyang estilo. At ang music naman, it's made of sound. Actually, yan ang science of music. It's made of sound. Ang binibenta natin yung sound. At tapos yung lyrics. Lyrics, Okay. message ng kanta. Oh, message ng kanta. So, yung kanyang estilo, that's good. Kasi yung music na katulad ng Eternally, ano na yan eh, kilala na ng mga tao yan. Siguro, ang dami ng binenta niya nung araw pa. Recycle na yan eh, no? Pag nirevive, ibig sabihin nun, sobrang mabenta siya nung una pa lang na pinatugtog. Michael, ano naman ang mga changes na ginawa mo doon sa kanta? Kasi I'm sure, di ba, to medyo modernize it a little, kasi iba na nga, iba yung time na, iba yung time ngayon. May mga changes kang ginawa. Did you change the beat? Did you jazz it up a little? O Actually, yung sa areglo, medyo mas, yung tawag, ang term namin doon, mas busog. No, mas maramas Siyempre, yung hindi ko instrumentation. alam ang ibig sabihin. What I mean is, yung instrumentation no, ng areglo, mas maraming instruments na ginamit. Saka mas modern nga yung tunog. And at the same time, ang talagang ginamit na namin doon is yung I'll be loving you eternally. Yun lang ni-retain namin. And then we changed the whole song. Tagalog na siya. Kasi but the it used to message be is the English. same, syempre. Actually, hindi. Talaga? Magkaiba rin. Magkaiba ba rin. yun? Pero it's Tagalized. Ang term doon is Tagalized. Pero hindi naman naiba totally yung song. Hindi. Yung pa rin yun. Pag pinakinggan ko parang yung pa rin yun. melody-wise. Yung pa rin yung eternally pa rin ng original Victor Hugo. Okay. So at least yung melody still retained. It's there. The original melody is still the same. Hindi nagbago. Hindi nagbago. Hindi nagbago. Kaya, bagay. Nafa-flatter po ba kayo pag nire-revive ang kanta nyo? Eh, siyempre naman. Parang nakita kita ngayon eh. Talaga ako'y nagulat. Na, talaga, ang laki na ng boses. Natatanda ko na. Katulad ng yung style niya, pinakinggan ko kanina. Eh, nakakatuwa dahil may estilo siya na kakaiba. May sarili siyang binibenta. Kasi sa singer, kailangan mayroon kang identity. I think kasama yan sa lahat. Kasama po ba yun sa identity, meaning pati yung branding sa inyo? Kagaya sa inyo, you've been branded as the Jukebox Okay. King of the 70s and Pop Rock. Prince of Pop Rock. Yes, Prince of Pop Rock. Well, may kanya-kanyang time eh. Mayroon tayong space eh. Bawat isang tao may kanya-kanyang space. May time na ganito, may time na ganyan. Ang kagandahan lang ng mga songs with meaning, matagal ang buhay. Do you believe ang Eternally ang nag-compose niyan si Charlie Chaplin? Kilala mo si Charlie Chaplin? Yes. Siyempre, ano? Siya ang gumawa niyan. Siya rin ang gumawa ng Smile. Pero nung panahon nung araw, si Dick Damone na nagpasikat niyan. Pero marami ng time, dito lang sa Pilipinas, na iba lang yung estilo ko. Okay. Hindi naman ganun ang pagka-areglo ng Eternally. Eternally is more of ballad, ano? Pero yung pagkagawa ko, ginawa kong ibang estilo. Meron akong nailagay na ibang areglo, kaya lang nag-iba. So, actually, yung kantang yan, hindi mo na inabot ito, no? May nagpasikat din dito niyan na hindi, lagi kong pinanonood sa Opera House yun, si Berlin Meneses. Napakaganda ng boses noon. At isa sa style niya yung Eternally. No, sa Shine Boy ako.
Pagkatapos ko mag-Shine Boy sa Quiapo o diyan sa Avenida, takbo na ako sa manood sa Opera House. Okay, kasi pinag-uusapan natin yung Eternally. Gusto ko namang marinig. Pero gusto ko talagang asin Gusto kayong mo dalawa ang yung ano lang, kakanta ng parang, Eternally. Acapella? Yes, why not? Para tayong Ronnie to. Paano kakantayin natin yun? Simulan mo, sir. Habulin ko na lang. Kukunin ko lang nota, ano? Sige, sir. Alam mo bang napakahirap kumanta ng walang instrumento? So, yan. Ikaw ba'y kumakanta rin? Paminsan-minsan. Kukunin natin ang tono. Gusto ko sana. I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. Di ko na alam kung paano na ang buhay ko kapag ika'y wala sa piling ko tuwi na. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Kung sakali mang tayong dalawa'y magkawalay, ang puso ko at damdamin sa'yo pa rin. Thank you. Tuloy-tuloy pa rin ang kantahan sa pagbabalik ng sis. Yung ginagawa naming second album, bali nag-iisip pa kami ng magandang revival. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Balladeer at local boy band na talaga namang tinitilian ang original at ang nag-revive ng super kilig na Closer You and I, Gino Padilla and Jeremiah. Hey! Welcome to sis! Nakikilala muna namin sa inyo ang Jeremiah. Siyempre, andyan si Olan, Magandang tanghali. Simon, Magandang umaga, magandang tanghali. and in the middle, In the middle tayo. Pee-wee, Magandang umaga po. and si Froy. Maganda si Jen. Dito kasi tabi ko. Ikaw na lang ang kakausapin ko. Okay. Siyempre, yung isa sa makasama, dapat 5 kayo, di ba, dati? Yung isa nag-US siya. Nagpatuloy niya yung studies niya sa States. Tapos, yun, wala na siyang balak bumalik. Wala nang balak. Wala na. Naghahanap ba kayo ng mayroon ba pwede mag-audition dyan or what? Napag-decide na ng group na wag na lang siguro. Okay na kayo. Mahirap kasi pag may bago kasi Mahirap. ugali, tapos sa... Kasi pag-blend pa sa harmony, mahihirapan na naman. Sa hatian sa talent fee. May isa pa kayong kahate. Original lahat kayo. Origin. Ako yun. Si Simon. Ay, si Simon. Eh, buti nakausundo niyo si Simon. Ang hirap. Tagal. Ay, nahirapan. Naghihirap. Hindi, kasi si Pee-wee saka si Simon, matagal na magkakilala sa That's Pa Lang. So, kaya, si Gino, Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po ay natutuwa na imbitahan po ako rito sa SIS. oh, we're so happy to have you here. Thank you. Anyway, how about boy bands? What do you think? Boy bands, well, they, meron silang, may stream sila, may style sila, Lahat ng sigurong hinihingi nila sa isang artist, they were able to put it together itong boy bands. They are a group, tapos nakakasayaw sila, nakaka-harmony sila. Hindi ka mukha ng halimbawa, pag solo ka, kailangan ka pang may backup singers, Pero eto, kompleto na, di ba? kompleto na. Anytime, anywhere, they can sing. Kahit They can acapella dance. pwede. Yung mga guys, syempre, may di ba talaga kayo kumanta ng love songs? Yes. Hindi ba kayo nagsasawa sa love song? Hindi, kasi yun talagang Kasi lahat Pinoy eh. Yun ang Pinoy eh. Di ba? Oo eh. Yun ang, minsan naman mag-rap kayo. Yung nawala po Yung nawala sa amin, nag-rap. So dati meron kayo, yung kasain nagpunta sa US, nagra-rap siya. Nag-rap siya. O so sinong papalit na magra-rap sa inyo? So ayan, mahirap. Nabubulol ako eh. Oo, yun ang hirap sa rap. Kala nila madali, para ka lang nagsasalita. Pero actually, it's the timing, yung pagsalita, nakakabulol. Ito, ang difference ho ng Jeremiah, syempre yung sa una pa lang, ang mga kanta nila, ano ba yung kanta nila? Nangihinaya. Masang-masa ho ang dating. Si Gino medyo saucy ng konti. Kailangan pa niya matuto magpakamasa. Paano naman ang feeling mo ng Gino? Challenging, syempre, dahil you're so used to standing in front sa mga taong,
yung comfortable ka, no? Yung linggo mo, komportable ka. Biglang sasabihin siya, okay, pwede kang imbitahan ba sa fiesta? So pupunta ka sa fiesta. And then syempre, yung mga tao dun, iba yung iba yung dating nila, no? Iba yung expect nila sa iyo. So you have to blend with them, eh. Dahil ang maganda niyan, yung adjustment period mo, pag yun na-master mo, anytime, kahit saan kung saan ka imbitahin, pwede ka makipag-relate sa tao. Yun ang importante, eh. Kasi you're able to communicate through your songs. That's not enough. Pero gusto nila marinig ka, yung boses mo, mag-hello ka, mag-hi ka, makikipag-joke ka. Gusto nilang makipag-usap ka, gusto nilang basta gusto nila. Para ma-relax sila, no? At saka kasi ganun ng Pinoy eh. Gusto natin yung nahahawakan, at minsan nga hindi natin kinukurot pa. Nasasabunutan ba kayo minsan? Sa sobrang tuwa, May iba pa nahuhubaran ng damit. Ewan ko, girl siguro. Nahihipuan kayo? Kami lahat. Minsan nga po nangyari sa show. Buti nga kung babae. Kaso lalaki ho. Mama. Okay. Lasing. Lahat ho kami nun. Mga gising na yung mga bata ngayon. Tapos isang beses sa nag-show kami, hinatak ako dito, nahulog ako sa stage. Ay, panalo! Ano ba yun? Sa sobrang tuwa. Kayo ba do you write your own songs? Yes. Ay, talaga? You write your own songs? Kaya sarap. Si Gino writes his own songs also. Sometimes. You have songs that you've written yourself. Meron. All your songs, kayo nagsulat o hindi naman? Karamihan. Karamihan sa mga kanta niyo. Yung mga hits niyo, kayo yun gumawa? Yung first. Yung first point. Ano yung next song niyo? Kayo yung sumulat na ano? Wala pa sila. Yung ito lalabas na album. Yung bago. Bago. Sabi ni Gino, you thought daw yung the closer you and I, akala nyo hindi mag-hit. Sabi kasi nila, it's more of a commercial lang, eh. Yung pang makikita mo sa TV. Kasi nakita po natin, alam natin lahat na nanggaling po sa commercial yung kantang yan. Tama. So, paano naging buong kanta siya na nasali pa sa album mo? Okay. Especially because people thought hindi siya mag-hit. Yeah, let's go back, no? So that was 19 sometime 19. Mga bata pa sila. Okay, nangyari kasi yan, si Louie, narinig akong, nag-render ako ng, Louie Ocampo, nag-render ako ng isang kanta. Sabi niya ganun, bagay siguro sa iyo to, no? Sabi ko, hindi ba Campo ka ni Martin Rivera? Di ba, no? Sabi niya, this is more of, iba yung kay Martin. Iba naman to. So, siguro na isip kong ikaw ang kumakanta. So, etong lumabas. Ngayon, kailangan, lang to, commercial lang to. Okay? So, it's more of, yun lang ang focus lang namin, commercial. May visual siya, tapos may song, no? Tapos that's it. Pero sabi nila, teka, di ba may album ka? Di ba siguro we can include it in the album that you have, yung compilation. Kasi compilation yung album ko. It was my first, it's entitled Shifting Gears. So sabi niya, okay, let's give it a shot, no? It's more of, yung pinag-usapan namin, ganun na muna ang plano. Sabi tapos? Nila, record natin. Tapos include natin, and then we'll promote it. Kasabay ng commercial. Let's see what happens. And, hello, hit. Big hit. To our surprise, sabi namin, maganda yung response sa radyo, So, that was it. At yun na nga. Kayo naman, ano ba yung fondest memories niyo at naisip niyo na talagang closer you and I? Meron ba kayong memory dyan? Or pinitch-in yan sa inyo ng producer ninyo? How did you pick Closer You and I? Actually kasi po dun nung ginagawa namin yung second album, bali nag-iisip pa kami ng magandang revival. Wala kaming ibang maisip. Talagang nagtatalo-talo na kami nun eh. Tapos hanggang sa nung papunta kami sa recording, nakikinig kami sa radyo, tapos biglang tumugtog yung Closer You and I. Yun mo hanggang ngayon, may airplay ka pa? Sabi namin, sabi ko, ang inisip lang namin, meron na bang nag-revive nito? Wala. Wala pa. So sabi namin, bingo, ito yung i-revive natin. At kayo nag-decide, kayo pumili. Ba't yun ang napili niyo? Hindi kasi naalala, bata pa kami na. Saka pag yung gumagamit ka nun ng toothpaste na yon, parang pag naalala, ito yung ginagamit ko nung bata pa ako. Oo nga, no? Okay. Ano ba, Gino, sa tingin mo yung pagkakaiba ng yung pagkakakanta ng Jeremiah, ng isang solo artist, ng Closer You and I, at saka ng isang grupo? Okay. I mean, aside of course that they have 4 voices there singing, anong edge niya from a solo performer?
A solo performer kasi is... Or the way you sang, I suppose. You're relying mainly on the accompaniment o kaya yung -1, no? Kung paano yun binuo ng arranger, no? Sila, it's more of they can do whatever they want kasi they can hum and they can some of them can rap and some of them will do the harmony and may magli-lead dyan. So maraming possibilities. You can play around with the song eh. Pwede niyo ba kantahin yung Closer You and I? Kantahin niyo with Gino. Pwede ba yun? Yeah. Bigla ako kinabahan. Oy, kasama mo yung original ah! Mula natin sa... Cause every time I go Ayun pala. Ayan, ayan. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You're part of a dream. Nothing more so it seems. Mr. Gino Padilla. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Babalik pa po, sis. Okay, Alex. Yung crying song talaga ito. But you see, because masa nga, very sentimental tayo. Especially yung talaga patok na patok siya. Ito yung nag-hit. Ako kalong minsan, sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko. Vocal range po ang pag-uusapan. Naku, huwag na tayo lumaban dito. Wala na pong lalawak pa sa boses ng dalawang ito. Dalawang diva na magkaibang panahon. Pareho po nagsistart sa letter D ang pangalan nila at saka parehong single name, walang apelido. Please welcome Dulce and Desa! Hello! Good morning! Hello, good morning! Ang galing mo, coincidental. Dulce, Desa, D. Di ba talagang ayokong lumaban sa inyo ng mga ganitong usapin? Hakataan ko? Hindi ako lalaban dito. Ay, hindi rin ako lalaban dito. Sobra, lalo na. Diba? Grabe. 2 years old pa lang daw, Tita Dulce, talagang kumakanta ka na. Oo. At ganyan na ba kataas ang boses mo? Nag-uumapaw na yung desire ko to sing. Yung talagang... At Yeah. Kasi para bang ang akala ko noon, parang lahat ganun. Yung parang normal, very normal na lahat ganun talaga sila. So parang I had to compete with the world. Yun yung kailangan kong kumanta. And from 2 years old, sumasali na ako sa contest pero ayaw ko tanggapin. Pero dahil makulit ako, nagiging salimpusa ako. So bibigyan nila ako ng prize na 40 centavos. Galing, di ba? So, kumakanta siya ng Twinkle Twinkle Star, pero yung birit, Twinkle! Ang galing! Mga Bisaya pa nga yung mga kanta ko nung araw. Mga ganun. Ikaw naman, what age ka nag-start kumanta? Mga 3 ka naman, 3 years old? Actually, 2 kumakanta na ako eh. Kaya lang, nung 2 ako, medyo syempre, malikot. At nung 2 kasi ako, nakainom ako ng kerosene. Totoo talaga yun? Totoo, it's Uy, true, saan it's ba true. nabibili ang kerosene And then after na yun? that, naku, huwag niyo gagayahin yun. Kasi after that, sabi ng mommy ko, lalo umano daw ang boses ko. Yung parang, Lalong tumaan. lalo raw kasi after that, talagang kanta-kanta na ako sa school, naging member pa nga ako ng Uncle Bob, Lucky 7 Club. Oo, yung mga So, ganun. Pero kayong Bisaya, di ba? Ako ay Cebuana. Cebuana. My mom is sa Cebuana, pero she grew up in Davao. Pero ganun pa rin. Bisaya. Pareho pa rin. May discrimination ba sa inyo? Since pareho kayong Bisaya, di ba? Pag
pag medyo Bisaya, di ba sinasabi nga nila, lahat ng mga I nagiging I. Well, yeah. Kurik ka dyan. Kasi lahat parang ang aming A, I, U lang lahat. So yung E at I, pareho I, O, pareho lang yun. Kaya mga apelyido madalas gumagawa ng affidavit dahil nagkakamali sa mga ganun spelling. But anyway, yung discrimination na banggit mo, Miss Janice, ako yung dumanas ng ganun. I mean, in my time, because... You experienced that? Yeah, because, di ba, I entered the industry late 70s na hindi pa masyadong parang acknowledge noon yung pagiging, na gifted yung mga Bisaya. But di ba that's not the point? For as long as you have talent kasi taga-Bisaya, taga whatever. Yeah, but that's why you just have to really... prove yourself. Prove yourself. And ang akin naman was that, bakit? What's wrong with being Bisaya? And I know it became very easier for a lot of Visayan talents after that time, no? Kasi yun naman ang pinanindigan ko sa akin is that, I am sharing to you what is good, what God has given me, and it is good. I mean, what's wrong with being me galing Bisaya, di ba? So, yun. And I know I experienced that, but I know that at this time, klaro na yun, like pareho tayong creation ng Diyos, meron tayong gifts, and it doesn't matter where you come from. At saka tita, ngayon pag sinabing Bisaya, ako talented to. Ganyan. Ngayon, Sa singing, ay, diba? oo nga. Diba? Diba? I mean, Hindi, tinawag ka raw nila na front act queen. Oo, before. Kasi, I used to front acts yung Mga foreign. Oo. So, kaya nila akong tinawag na front act queen. Kasi madalas ikaw. Madalas ako yung kinukuha nila. para queen mag-front naman. act. Diba? Queen naman. Okay. So, yun. Pero tapos na ako doon sa front act. Pero syempre, pwede pa rin ako mag-front act. Kay Tita Dulce, pwede ako mag-front act. Ay, naman. Same billing na nga. Ay, hindi naman siya. Ay, din. To date, what do you think is your best performance? Ikaw. Best? First, yes. As in... Best, sa tingin mo. Pwedeng, sige, wag best performance. Sabihin na natin best song na nagawa mo. Hindi lang basta hit, yung pati yung ikaw mismo na fulfill ka as an artist. Siguro yung nilaban ko dun sa sa Voice of Asia. Kasi 3 songs yun eh. Yung Paraiso by Ryan Cayabyab, Easy to Love You, Danny Tan, at saka yung Love is All We Need. Sino nga bang basta yun, Love is All We Need. Palagay ko yung tatlong yun yung best songs. pinaka-best Tita Dulce. Performance. Well, sa akin kasi, I cannot say na merong pinaka-best performance because every performance that you do ought to be the best. Of course. No, and wala akong ma-pinpoint kung yung best performance kasi every time naman na merong darating, of course, gusto mong gawing best performance siya. And ayoko namang tawaran yung mga past na nagawa ko ng performances because in every time that you stand on stage, you sing, you are doing actually the song, the performance differently because there's not one song na kahit ilang taon mo na siyang kinakanta that you sing it or perform it the same time, the same way you did the last time. So it is always the best that you give in every situation, in every performance. Tama, bagay, totoo yun. Correct. Usaping revival. Okay, you have this song, Paano, na syempre kinanta ni Desa. Revive ni Desa. You like, natutuwa ka ba? Or does it make you feel good? Or medyo naiinis ka? Or parang wala lang na-offend kapag nire-revive ang kanta? I'm so happy. Actually, sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko talaga alam ang kwento, how you came to record Paano. Kasi yung kantang yun, actually niyan, ang original niyan, si Pilita Corrales. In the 70s. And then I re-recorded that in 1979. Although Pilita naman is so kind to say na, but yours is a hit, sabi niya gano'n. And it's true naman, among the recorded songs I did since 1978, yan ang umabot sa, kumbaga, top of the charts. Better than Ako Ang Nagwagi? Yes. Ako Ang Nagwagi is naging tatak, naging signature song. Parang I Will Survive. I Will Survive, di ba? It's a triumph over whatever mga kabalbalan nangyari sa buhay. But, Medin talaga ako doon. ang nasawi, ako pa rin ang nagwagi. Correct. Wagi pa rin, maganda. Correct. But yung Paano kasi, because of the message na very masa, actually I call it a victim song.
May Victor song. Oo, siya. May Victor song, victim song. Kasi di ba ito yung crying song talaga ito. But you see, because masa nga, very sentimental tayo. Especially yung talagang Patok mga... na patok siya. Ito yung nag-hit talaga. Actually, sa Pinoy, mas nakakaiyak, mas Oo, panalo. totoo. And ito yung mas kilala, ito yung nabili. So ito yung nasabi kong umabot sa top of the charts. Correct. Yun Ako ang kasi yung paano, ginamit yan doon sa first album ko. Yun yung May say ka ba? May say ka ba sa mga kantang... Yun yung naging carrier Yung mga kanta siguro. ng album mo, may say ka? Ano yung... May say ka? Ibig sabihin, you the get first approve? album, wala eh. Kasi nung first album ko and yung second, wala akong say doon. Kumbaga, kung ano lang yung ipakanta sa akin, yun ang kakantahin ko. Kung ano yung i-compose nila for me, yun lang. So, sila yung namili ng mga materials ko. So, yung paano was just actually handed over to you Yes, to revive? and incidentally naman, si Tita Dulce talagang, as in idol ko siya nung maliit pa ako. Sumasali ako ng mga amateur singing contest. Thank you. Ang ginagamit kong song, yung mga, ako ang nagwagi, yung mga ganyan. Kasi yun yung mga uso na kailangan, pag nag-amateur singing contest ka, kailangan ganyan, mala dulce baga ang mga kanta. awitin. Para manalo, ganun. Ganun. Sampulan nga natin. Sampulan natin. Yung chorus ko nakinig, teka. Hindi pa kami nag-duet ng paano, no? Naira ng paano? Paano ba? Paano yata? O sige. Paano ba yan? Paano nga ba? Uy, nga pala sinulat ito ni Doming Amarillo at ni George Canseco. Yun. George Canseco yung lyrics, diba famous si George sa mga words. Maganda. Oo. Pag, makabagbag damdamin. damdamin. Tapos, ito yung rearrange. Hindi ito yung original version ko. Hindi rin yours. Yeah. But it's rearranged for the medyo now na tunog. So, hindi ito yung masyadong nakakaiyak talaga na. Kasi tulad noon na talaga crying blues. Pang ano to, pang ganyan, no? Pang feel. Ganong content. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Mula nang makasama ka, kung paano'y limot ko na. Paano ang pag-ibig ko? Kung di rin lang laan sa'yo ang buhay ng aking mundo. Di ko alam kung paano bago ka lumisan, sana'y maturuan mo Na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin ang paghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? Bagay daming bagay na hindi ko na. Thank you. Panalo. Paano ba ginagawa yung mga ganyan? Nakakaloka grabe. Magbabalik po kami with the revival. Dito po, si Sis. This album, Respect, is now available in CDs and cassettes. Kaya ba nagre-revive ng mga lumang kanta? Ang ibig ba sabihin nito, medyo nagpa-plateau na ang music industry? Well, for one, pag nag-revive ka ng kanta, medyo mas mababa ng konti ang gastos kasi nire-revive mo lang yung kanta. Tsaka, Pero minsan binibili kasi- mo pa yung rights nun. Oo, pero still, mas matipid ng konti. Tsaka, parang minsan isipin mo, mag-revive ka na lang ng kanta kasi gumawa ka ng original kasi ganun din eh. Pa-pirating pa rin nila yan, di ba? Gagawa pa rin ng mga pirating CDs and tapes. So, At least may syempre, notion sayang ka. ang pagod. Aside from the fact na may notion na kaagad na kapag sikat na kanta yun, tapos ni-revive mo, siguradong papatok yun. That's right. Wala ka ng risk. Kasi parang money in the pot na yun. But still, remember, sometimes nire-revive mo yung kanta dahil maganda yung message ng kanta. Di ba? Kahit na ibalik-balik ta rin mo, iba-iba ang kumanta nun, Panalo siya. Panalo Maganda pa rin yung yung message, panalo yung kanta. At just siguro yung kanta, kaya mo nire-revive. Alam mo kung ako, kahit na sino pa kumanta, basta't gusto ko yung kanta, kahit hindi ba pa ng contest, Ang version, lahat, lahat. pakikinggan ko pa rin yun. Yes, that is true.
Kaya nga yung mga guests natin today, nag-enjoy kami at nakinig kami sa kanilang original at revived versions. Kaya sana po nag-enjoy kayo sa aming revival and original day today. Yes. Oo. Magkita-kita tayo ulit. Dito lang sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, F&H Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janilyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display, and Union Square. Nalulungkot ka rin ba? Hindi ko na masabayan dahil mataas. Ay, nakagaya ko. Automatic! Bakit nga ba nagkalayo tayo sa isa't isa? Magkawalay ang puso ko at damdamin sa'yo pa rin. Thank you! My love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive.